basahin. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Kung tiyela tayong tumakbo sa paliksang ating sinalihan. Doon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa huli po, isipin niyo kung gaano ang tinis niyang pag-uusik ng mga kasalanan upang hindi kayo matupaypay upang hinanang loob. Maawa po na tayo. Iniisip ko po kung ano po ang kalarian ng buhay. Kasi nalagpasan ko na po yung sinasabi nilang kalagitnaan ng buhay. Dahil kung tutusin mo, sa akin 40. Kasi sabi ng Biblia, 70 kung malakas at kung ayon sa biyaya ng Diyos, pero 80 malakas-lakas. So 80, kung 80 ko ang buhay, so pag narating mo yung 40, okay na. Nagpas na. Tayo po ay 52. So yung iba ko sa inyo, kung kayo po ay nasa 30 pa, eh wala po kayo sa kalahati. Hindi ko natin alam kung gaano ang itatagal ng ating buhay dito sa mundo. Pero isang magandang paraan na makita na ang bawat taong lumalagpas sa ating buhay ay kalooban po ng Diyos yan. Yan po ay gustuhin man natin hindi, kung yan ang kalooban ng Diyos na mangyari, yan po ay mangyayari. Ang ating mong paksa ay may pamagat, finish the race of faith. Ang pagtapos sa takbuhin ng ating pananampalataya. So may kaugnayan din ito doon sa nabanggit namin. Kung paano natin binibilang ng taon ng ating buhay, paano huli natin pwedeng tingnan o bilangin ang taon ng ating pananampalataya dito sa mundo. Hindi tayo habang panahon ay nandito. So kung gaano lang itatagal ng ating buhay, kasama ng ating pananampalataya, ay dapat po itong matapos ayon sa biyaya ng Panginoon. Pwede natin ihalin tulad ng ating buhay katulad doon ng pagtakbo. Sabi natin, running the race of life. Totoo yun. Ang buhay ay parang isang pagtakbo. Meron mong iba na takbo ng takbo. Meron mong iba na tumigil na. Meron naman akong iba na ibig pa tumakbo pero hindi na sila makatakbo. Meron naman mayroon pang kakayahang tumakbo pero talagang sila ho ay mayroong dahilan kung bakit ayaw nilang mabuhay o tumakbo. Marami po tayo pwedeng maging dahilan. At pinakamaganda ho natin maintindihan kasi kung ano ho ang kalooban ng Diyos sa ating buhay para maintindihan ho natin yung layunin ng ating buhay. Kasi ang tao, halimbawa, naka-base lang po tayo sa nakikita natin sa mundo. Kasi pwede natin sabihin, halimbawa, ako, yan, masarap ang buhay. Kaya nagpapatuloy silang mabuhay. Nakita naman natin yung kabilang pantay. Sabi, ako, kawawa ang buhay. Wala halos makain. Eh, hindi na dapat mabuhay. Pero kung tayo po ay nakakakita, nakakaunawa ng kalooban ng Diyos, hindi ho ito pipigil sa atin na hindi ho magpatuloy sa buhay. Yun ho ang maganda. Kaya ngayong umaga, tingnan ho natin, paano natin takbuhin ang tinatawag ko natin takbuhan ng ating pananampalataya. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa buhay na kaloob ninyo. Hindi man namin gustuhin o gustuhin man namin, kayo ang Diyos na nagbibigay nito. Pero salamat sapagkat ang buhay na naiintindihan namin ngayon dahil sa inyong biyaya ay ninanais namin ipamuhay para sa inyo upang magkaroon ito ng tunay na kahulugan at kabuluhan. Panginoon, sa aming pong pagtahak sa takbuhin ito na nasa unahan namin, tulungan mo kaming maunawaan pa ng lubos ang dahilan bakit kami tumatakbo sa buhay na ito. Sa aming pananampalataya, bakit nais namin magpatuloy at kung pinanghihinaan naman kami ng loob, tulungan mo kaming magpatuloy. Kayo lamang, Panginoon, ang tunay na dahilan kung bakit harapat dapat na sa bawat isa sa amin ay mayroong tunay na dahilan kung bakit nais namin takbuhin ang buhay pananampalatayang ipinagkaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon.
order to win the prize. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Mga kapatid, ang background ko kasi nito, noong panahon yun, isa ho sa prominente na sports, palaro, ay takbuhan, track and field. Na yan ho, wala pa naman kasi yung mga ibang sports na ating naintindihan ngayon, nakikita ngayon. So yung takbuhan. Sabi ni Apostol Pablo, sa mga takbuhan, isa lamang ang nagwawagi. At ang lahat na kasali ay tumatakbo, siyempre para mauna at manalo. Pero isa lang ang may gantimpala. Kaya sabi niya sa mga taga-Korinto, idinugtong niya ito, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Na may iba na siyang ibig sabihin doon. Ibig sabihin, ito ang pagtakbo kung yung sa takbuhin na paligsahan, may nananalo. Pero dito, ang gusto niyang sabihin sa mga mananampalataya sa Korinto, pagbutihin ninyo ang pagtakbo para kamtan ninyo ang gantimpala. Ibig sabihin, upang matapos ninyo ang takbuhin at magkamit kayo ng gantimpala. Hindi na ako pinag-uusapan dito kung mauna ka o mahuli. Ang malagay, pagbutihin mo ang pagtakbo upang iyong matapos. So yun ang issue. Hindi yung unahan, kundi yung pagbutihin ang pagtakbo para matapos ang takbo. Sabi ko doon sa Hebreo 3:12-13, mga kapatid, ingatan ninyo huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Sa halip pagtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Ano ang isa sa masasabi nating background ng sulat na ito ng Hebreo? Ang mga sinusulatan mo dito ay mga primarily mga Hudyo. Sila ho ay nagtatalo ang isip dahil nandun ho sila sa katotohanan na alam nila kung ano ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Tungkol kay Kristo. Alam nila yon. Pero dumadating ho ang punto na sila ho ay katulad din nating mga normal na tao ay nagdadaig ng mga pagsubok sa buhay. At isa ho sa pinapaalalahanan ng sumulat, yung iba ho na napasama sa kalipunan ng mga mananampalataya na hindi ho malinaw sa kanila ang kaligtasan o ang pagbubuan tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon. At meron din ng mga mananampalataya na pinanghihinaan ng loob. May persecution ho ng panahon na yun, at bukod ho doon yung mga talamak na maling aral na lumalaganap. Bukod pa ho sa kung ano pa mga bagay na nagsisilbing balakid na humihila ho sa kanila sa pababa upang mawalan ho ng pag-asa. Mga kapatid, ito ho ang realidad sa ating buhay. Hindi ho pwede natin sabihin na bilang mga Kristiyano ay ang ating buhay ay parang laging nasa taas. Mali hong isipin na ang ating pananampalataya ay lagi nang maayos. Pwede hong dumating sa punto ng ating buhay na tayo babagsak. Tayo mawawala na ng pag-asa. Na tayo ay hindi na maaaring mag-isip na magtuloy pa. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay wala, kaya-kaya ko ito. Hindi ko pwedeng ganun. Dapat natin tingnan na kahit ang mga mananampalataya noong una ay pinagsasabihan ng may akdaan ng Hebreo na kailangan nilang ingatan ang kanilang buhay. Naroon pa ho yung tinatawag natin kabigatan ng kasalanan dahil yung tendensiya ng bilang tao na sa halip na mabuhay na may kabanalan ay magmakasama o mabuhay sa kalakaran ng mundo. Mga kapatid, kung papansinin nyo ang takbo ng mundo ngayon, para sabi natin, ayos naman mahal man. Pero hindi tayo po pwedeng lumulog sa kalakaran ng sanlibutan. Darating ang sandali na aagawin mo ang ating isip at ang ating motibasyon ng nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Kaya hindi nakakapagtaka na marami po sa ating hanay ang nawawala na sa pananampalataya o pinanghihinaan mo. Ayon po sa isang pag-aaral sa bansang Amerika, halos ang mataas na porsyento ng mga pasto at mga lingkod ng Diyos ay bahaya sa ministeryo. At hindi na po yan. Ang dami hong mga mananampalataya, ayon po nga sa nabasa ko, sabi ko ng isang survey, 9% lang ang born again sa Amerika. Sabi ko, ha?
kayo daw ho ang tunay na kaliskis ng mga mananampalataya. Dito kaya sa Pilipinas, ilang porsyento kaya ang tunay na mananampalataya? Kaya nga, tayo ay pinapaalalahanan kung bakit natin pinaksa ito, kasi may kaugnayan pa rin po ito doon sa ating pagkatalaga o commitment sa Panginoon. Bakit kailangan tayo magpatuloy sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Meron ng tatlong bagay na kung tingnan natin dito mula sa ating binasa. Commitment to move onward and stay on the course. Ibig sabihin, tayo ho ay magpatuloy sa unahan at takbuhin at manatili sa tamang lugar kung saan tayo dapat naroon. Una, run and be encouraged by our witnesses. 2, run and lay aside things that hinder us. 3, run and fix our eyes on Jesus. So, makikita ho ninyo yung tatlong mahalagang bahaging pagtakbo, takbo, at mapalakas ang loob, takbo, at iwanan ang mga kabitatan, takbo at ituon ang ating paligid kay Kristo. Una, run and be encouraged. Hindi mo passive-visit ang itinuturo ng paksang ito, kundi ang pagiging aktibo sa buhay ng Kristiyano. Mga kapatid, meron ng mga mananampalataya na matapos ko silang mabahaginan ng Ebanghelyo at sumampalataya, sila ho ay nag-iisip na, well, ang Diyos na ang bahala sa buhay ko, kaya kung ano ang nangyayari sa akin, yun ay kalooban ng Diyos. Kung ako'y napapasama, kalooban ng Diyos. Kung ako'y napapabuti, kalooban ng Diyos. Kung ako'y nagkakasala, kalooban ng Diyos. Kung ako may nakakasunod sa Diyos, kalooban ng Diyos. Mali kong isipin na ganun ho ang tinatawag natin doktrina o turo ng Diyos. Bagamat saklaw ng Diyos ang mga nagaganap sa ating buhay at itinatakda niya ang mga kaganapang ito, pero mayroon ho tayong tinatawag na bahagi rito. Hindi ho ito isang pangyayari na para bagang tayong mga robot na gumagalaw, alinsunod na lang kung ano ho ang kalooban ng Diyos sa atin. Na wala na ho tayong isip, wala tayong salubin, wala tayong magnanais. Ang word ho na passivism o galing sa salitang passive, ang ibig kong sabihin yan yung wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Parang upo ka lang at iintayin mo ang direksyon ng Diyos sa iyo. Wala kang gagawin. Hindi ho ganoon ang turo ng banal na kasulatan. Tayo ho ay tinuruan ng pagiging aktibo sa buhay Kristiyano. Aktibo sa pagsunod, aktibo sa pagbabasa ng Biblia, aktibo sa pananalangin, aktibo sa pananambahan, aktibo sa mga gawain kung saan tayo ay pwedeng mapalakas. Hindi tayo pwedeng magwalang bahala. Hindi tayo pwedeng sabihin na, ay hindi na ako pupunta, ay wala na akong aga na pupunta, o okay, dali na. Eh, mag-ingat po tayo kasi ang buhay natin ay hindi natin pwedeng ihinto sa diwang ito. At sabihin natin, bahala ng Diyos sa akin. Eh, yung word na yun, bahala, ibig sabihin, bahala sa paghala, eh, ito ang pinauuwian mo doon ay kawalan ng kabuhan o kapamakan. So, hindi mo tayo pwedeng bumito. Simula na tayo ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ho ay mayroon ng partisipasyon o aktibo partisipasyon sa ating buhay Kristiyano. Mali na hong isipin na ang nangyayari na lang sa atin ay kakalooban na ito ng Diyos. Tama ho yung in a way, pero meron hong bahagi tayong dapat isipin na meron tayong partisipasyon o meron tayong tinatawag na pag-iugnay sa direksyon o kalooban ng Diyos sa ating buhay. May mga nauna sa atin at nakatapos ang kanilang takbuhin at tudlain. Doon ho sa sinabi ho ng ating teksto, doon ho sa Hebreo 12, mapapansin niyo na ipinaalaala ko ng sukulan. Sabi, yamang naliligid kayo ng mga malsaksi. Cloud of witnesses, sabi ko. Parang malawak na mga saksi. Now, hindi ho natapos yung chapter 11 doon. Kung tutusin mo, ayon sa mga pagsasaliksik. Tuloy-tuloy daw ho ito. Ibig sabihin, yung chapter 11 ay ugnay pa rin ng 12 kung saan ay idinugtong itong sinasabi, yamang naliligid kayo ng maraming saksi. Ibig sabihin, ito ang nagpapatunay na mayroon pong tudlain yung sumulat na ipinakilala sa kanila o ipinakita sa kanila, ito yung mga nauna sa inyo. Kaya sabi, yamang naliligid kayo ng mga kapal na saksi. Tandaan natin na ito yung mga saksi ito na nauna ay mayroong layunin.
Sa unang Korinto 10, ay kung sa amin ang sinasabi sa talata 11-12, unang Korinto 10. Nangyari ito sa kanila. Ito yung mga mananampalataya nung una sa lumang tipan. Sabi ko ni Apostol Pablo, nangyari ito sa kanila bilang babala. Okay? So yung mga nangyari nung nauna ay warning. Babala yun. Ibig sabihin, yung nangyari, so babala yun para sa mga kasalukuyan. Ito sinusulatan. At nasulat upang turuan tayong mga inabot sa huling panahon. Ang tinutukoy ni Pablo ulit, yung kanyang mga sinusulatan, kasama na tayo doon. Na nabubuhay noon at hanggang ngayon, mayroon mo tayong example ng mga nauna. Pero hindi mo example na tutularan, hindi mo ibabala. Ang ibig sabihin noon ay, huwag ninyo gagawin ito. Kasi ito yung nauna sa inyo, huwag ninyo gagawin. Sabi mo doon sa talatang 12, kaya nga, pag may mga salita kong gayon, ibig sabihin nun eh, nauna may halimbawa, may pinakitang ganitong bagay, pinabalaan kayo, verse 12, kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuhay. Huwag tayo magyayabang. Walang Kristiyanong super matangin. Hindi pwede sabihin ng isa, ay nako, dadaanan ko na lahat yan. Nako, ay walang makakapagtumba sa akin. Hindi ako kaya. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ito, sapagkat nandun po yung tendensiya na maging mayabang. Yung bang iangat mo sarili mo, sabi mo, hindi katulad ng mga yan. Ang delikado ho kasi ito mga kapatid, tandaan natin, yun hong buhay na nauna sa kanila, noon, sa atin din ngayon, ay walang kaibahan sa normal na buhay natin ngayon. Maaari hong masigit pa nga sila kasi just imagine, nakasama nila ang mga apostol, malapit pa sila sa panahon ni Jesus, maubong pa ang mga balita tungkol sa tinatawag natin, kumbaga, mainit-init pa ang katotohanan na si Jesus ay nabuhay, hindi pa kalayuan sa kanila. Ay samantalang mo sa atin, 1,000 taon, may 2,000 taon na wala si Kristo. Ay di may tututusin ni, baka lalo ng napakalamig na meron tayo. Kaya nga, itong paalalaran ito ay pinibigay sa kanila upang makita nila ang mga babala. Ito yung binabanggit natin sa Korinto. Dapat nila itong maunawaan. At dapat tingnan na hindi matatapos ang takbuhin na walang pananampalataya, ito ang gumagabay sa atin sa tamang pagtakbo. Sa Hebreo 11, hindi na ho natin babasahin ang buo yun o ng lahat dahil yun ho ay napakahaba. Pero makikita ho natin na bawat isang binabanggit na tao doon ay mayroong kinalaman sa kanyang pananampalataya kung paano po siya nabuhay. So, ang ibig sabihin ho nitong unang bahagi nito, run and be encouraged, yun ho mga saksi na nauna. Hindi sila naging mayabang, hindi sila nagsabi na, ako hindi ako matutupa, hindi. Ang karamihan ibang pangaho doon ay nahulog din sa kasalanan. Hindi ko sila nabuhay na perfecto. Pero sinasabi ko ng sumulat dito na ang kanilang buhay ay naging ehemplo, kaya sabi, naliligid kayo ng makapal na saksi. Kapatid, hindi ko totoo na ang mga nasa langit ay kita tayo. Wala akong ganong provision sa Biblia na sinasabi, nakatanaw po sila sinasabi, takbo, wala. Wala naman kayo. Kasi kung meron ng gayon, kung tayo nasa langit, halimbawa, nakita natin isang kapatid, sabi, naku, si kapatid, nagluloko. Sasamaan loob natin, magkakasala tayo. Wala nang kasalanan sa langit. Pagka kayo nasa langit ay wala nang kasalanan. Kaya hindi po pwedeng ang mga nandoon ay nakakakita. Ang sinasabi lang po dito, kaya sinasabi sila yung witnesses, dahil sila ho ay nauna at nagpapatotoo na yung takbuhin na kailang tinakbuhan ay nagawa nila. Ang ibig sabihin, tayo na kasunod ngayon ay magagawa rin natin. Dito natin hindi pwedeng sabihin na ay hindi naman ako katulad ni Noe, hindi ako katulad ni Abraham, hindi ako katulad ni Joshua, hindi ako katulad ni Adam, hindi ako katulad ng mga ito, o ni Abel, hindi ako katulad ng mga iyon. So bago ko makakatakbo, ako'y tao lamang, ako'y mahina. Mga kapatid, doon natin pwedeng sabihin na yung kabaligtaran ng sinabi sa Korinto, na huwag nyo sabihin kayo nakatayo at patata. Ang pwede natin sabihin doon, dahil yung nauna sa atin ay nagpatuloy at nakatapos sa takbuhin,
Siya din ang tutulong o Panginoon din ang tutulong upang matapos natin ang ating pagbubuhay. At yun ho, ay dahil hindi tayo naging passive, tayo ay nagpatuloy sa takbuhin na ating ginawa. Nakita ko yung mga natakbong ito, yun ho, yung mga nanonood, yun ang sinasabi natin, parang doon sa sinasabi ng sumulat, cloud of witnesses. Sila ho yung nagbibigay ng encouragement. Wala sila, hindi na natin sila narinig. Pero ang buhay nila ay nagpapatuloy na palaala na nagsasabing kung paano sila ay nakatapos sa takbuhin, pwede rin tayo makatapos. Hindi nila tayo nakikita, hindi sila ho mga nagtanaw sa langit at sinasabi, takbo, takbo! Wala akong sinasabing na ito ay sinulat lamang ng may akda upang ipakita na yung nangyari sa mga nauna sa atin ay pwede natin sundan. Pwede natin sundan. Hindi imposibleng mangyari dito sa atin. Tingnan niyo ang sabi dito. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod na siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mga kapatid, malinaw na ating makikita ko dito na si Abraham ay nanampalataya sa Diyos at kung sabihin ng Panginoon, ikaw ay dadalhin ko sa isang lugar na hindi mo alam, siya'y sunod. Gano'ng mahirap ito? Ay kung tayo na ho sa panahon natin, malinaw ang sinasabi ng Biblia, ito ang gawin mo, ay hindi pa natin ginagawa. Ayun pa kaya kung hindi natin alam. Dito minsan tayo ay nag-iimbento. Baka ito ang kalooban ng Diyos. Baka ito ang gusto niya. Bakit tila maalman? Nanalo sa loto, sabi, ito ang kalooban ng Diyos. Blessing. Material blessing. Nangyari itong ganito. Bagamat tayo sa Biblia, sabi, ito ang kalooban ng Diyos. Napabuti kami. Mga kapatid, tandaan natin, hindi mo porque mabuti ang nagiging resulta sa atin, yun ay tama. Hindi mo lahat ng legal, sabi nga nila, ay moral ay may moralidad. Sa Europe, ang prostitution doon, may partito doon na nasa istantilo ang mga babae. Meron po doon tinatawag na drive-thru na prostitution. Drive-thru. Halimbawa, kasi ang mga palahon ito, ang mga kliyente, yung mga truck driver, halimbawa, sabi ko, may parang, gusto mo nang dumaan sa drive-thru, hindi mo maklo. Yun may prostitution din. Pag pipino nyo doon, may iskaparati doon, may mga babae, pipili na lang kayo. Yun yung madali na, short time mo yun. Tapos sa kayo sa truck, alis. Libre mo yun, walang kakastigo sa inyo doon. Yun ay para sa mga Europeo doon sa kanila, sabi nila, that's normal. Kasi bahagi ng design yun na kailangan mo tutunan. So, may asawa ka wala, normal lang yun. Kasi parang sinasabi ikaw ay dumaan lang doon. So, hindi mo lahat ng legal ay morally right. Tapos nyo? Meron din doon sa lugar, sa Switzerland, sabi nila, may isang part doon na lahat ang gusto magdroga. Lahat ang gusto ng maggumamit ng drugs doon. Basta huwag ka lang lalabas. Huwag kang lalabas at doon ka magpapakarat-karat sa labas. Kaya sabi nila, pag naglilinis doon ng parke, lahat ng parke nariyan ng mga illegal drugs nandun. Pero illegal ang nandun sa loob. Pwede. So again, hindi mo illegal, ay morally right. So, yun ang gusto natin sabihin na dapat natin maunawaan na yung ginagawa ng yung mga ginawa ng nauna sa atin ay isang magandang halimbawa na dapat natin sundan. Yun yung sa Korinto, ang babala ko doon, yung ginawang mali, yung nauna. Ay ito ay yung ginawang tama na dapat sundan. So, una hong encouragement kung paano tayo maging obedient, run and be encouraged. May mga nauna na sa atin. Bukod pa diyan, may mga kilala tayong nananampalataya sa panahon na natin na kinuha na ng Panginoon pero namatay silang nananampalataya. Pagkakat may mga kilala rin tayo dito hindi na nagpatuloy. Umalis na sa pananampalataya. Lumipat na sa ibang paniniwala. Diyos na lang mo umuhusga sa kanila. Pero, ang sinasabi ko natin dito ay ang susundan natin ay yung mga nauna sa atin ang pananampalataya ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi pa tayo tapos, naglalakbay pa tayo. Hindi, ang bawat isa sa atin ay pwede maging halimbawa kung sino man mo ang mauna
sa atin na natapos ng maayos, pwede natin sabihin, maganda siya halimbawa. Kung meron namang nauna sa atin at nangyari ang hindi maganda, pwede natin sabihin, hindi siya magandang halimbawa. Tayo ho, nakakakita ron at nakakaalam sa buhay ng mga nauna sa atin. Pangalawa, run and lay aside things that hinder us. May binanggit ko si Apostol, o ang sumulat, hindi Apostol Pablo sasabihin ko sana, pero wala kang malinaw kung sino sumulat dito. May nagsasabi ko kasi si Apostol Pablo. Yamang narinig kayo mga kapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid ang pumipigil sa atin. Lay aside things that hinder us. Sa ating pagtakbo sa buhay Kristiyano ay may laging kabahagi ng pagpili. To continue in the faith progressively is a choice. Mga kapatid, kung sinasabi natin ang pananampalataya, sabi ngayon meron tayong sinasabi ng Panginoon ay humihirang, pumili ng mga mananampalataya, ng mga tao na kanyang nananampalataya. Dito naman ay nakikita ko natin na ang ating paglakad, kaya sabi ko hindi passive, hindi tayo nakahinto. Ito yung choice. Gusto ko ba na pag-gising ko ngayong umaga ay magbabasa ko ng Bible o uunahin ko na muna ang magbasa ng Facebook? Gusto ko ba na pag-gising ko ngayong umaga ay mananalangin ako o manonood ako ng TV? Gusto ko ba na ako ay pag-gising ko sa umaga ay magbabasa ng magdi-devotion o makikipag-chismisa na muna sa mga tindahan sa kapitbahay? It's our choice. Hindi ho ito mangyayari na tayo ay basta na lang para bagang itinutulak sa dapat natin gawin. Yan ho'y choice. Doon ho'y tayo malayang bumalaw kung saan natin gustong bumalaw. Kaya, ang ating pagtakbo sa ating buhay Kristiyano ay napakalaki ho ang bahagi ng pagpili na ating dedesisyonan. It's a decision. Hindi tayo pwedeng manisi ng iba. Ang nangyayari kasi sa ibang Kristiyano, nagtuturo eh. Tuturo si gayon. Ang tanong ay ganito, ano bang choice mo kapatid? What is your choice? Sumunod o hindi? Kasi kung ituturo mo iba kita, ay kung yan dadalhin sa interno, kasasama ka. Siguro, sabi mo, hindi. O, pala eh. Di, may choice ka. Ang dapat mong sundan ay yung nagpakita ng magandang halimbawa, ayun ang titingnan mo. Hindi ka titingin doon sa mga bagay na nakita mong mga nagsibagsakan o mga nagsigawa ng ganito, at dahil sa kanila, ihinto ka rin. That's a wrong choice. That is a wrong choice. So, kailangan po natin piliin kung ano yung tama sapagkat yun po yung ating desisyon upang mag-progress sa ating pananampalataya. Kailangan mapagtagumpayan ang ating kahinaan na pilit nasisira at magpapahamak sa atin. Kailangan mapagtagumpayan ang mga ating kahinaan at pilit nasisira sa ating makapapahamak sa atin. Now, dito ko'y binanggit ng sumulat. Ang sabi ko may akda kasi dito ay iwaksin natin ang mga kasalanan. Mga kapatid, maaari ho yung broad meaning of sins. Marami. Isa may nakausap ako, sabi, kasalanan ba manigarilyo? Kasalanan ba maglusing? Kasalanan ba ang gawin ito, gawin yun? Tapos sabi ko, bakit mo tinatanong? Sabi, kasi paano kung wala sa Biblia? Mga kapatid, ang kasalanan may kasalanan, kahit pa anong definition niya. Ngayon, alam natin kung ito'y paglabag sa Diyos o hindi. Kasi tayo mga tao, minsan may sarili mo tayong definition ng sin. Ganun mo tayo. Para i-justify ang ating ginagawa, dinidefine natin ang sin ganito. I don't sin. May narinig pa ako sabi, hindi yan kasalanan, pagkakamali lang. So nagkamali ka lang, hindi ka nagkasala. Eh, yun ang problema kapag tayo po nag-define diyan. Dapat tingnan natin ang salita ng Diyos. Now, ano yung mga kasalanan dito? Hindi lang mo ito yung malalaki. Isang araw, kausap ko akong kamanggagawa. Pareho siyempre kami lalaki. Kukwentuhan kami tungkol sa buhay namin bilang lalaki. At maganda, yung isang magandang sa akin malusog na usapan. Sabi ko, bilang lalaki, alam mo, siyempre tayo, pwede matusok. Matusok ka na tumingin ka sa ibang babae. Alam niyo ba sa Amerika daw, ang majority na naghihiwalay ngayon, yung separation rate, divorce rate, yung mga 50 years old and above. Yung mga nakasal na, nang umabot na sa mahabang taon, ay saka mo nagkakasawaan. Siguro yung mga lalaki, ay kanaman din gusto ko bata-bata. Gurang na si Bisis.
kasalanan ho ay yan igual. Yan ho ay parang yung sabi nga ho natin, very subtle ho yan. Yan ho ay parang ho yung unti-unti ho kanyang, yan ay parang hindi ka naman yung bibigay na hindi kayo gagawin ng kasalanan. Siyempre, matatakot ka. Yan ay unti-unti. Hanggang sa iba, unti-unti. Mami, sa makikita mo, bakit ako natin? Ba't ako parang naangan? Napakarami hong mga lingkod ng Diyos ang nawala na ho sa ministeryo dahil sumama na ho sa ibang, naglingkod na ho sa iba, hindi na ho sa Diyos. Babae na ho, pinaglingkod. At salamat po sa aming pag-uusap ng ating kamanggagaway. Sabi ko ngayon, kailangan tayo hindi talagang maging mapagpanay. Hindi pa tapos ang panahon sa atin. Tayo yung mga itsura. Siguro kung wala kayong magagawa doon, ako po nagsasalta doon. Sinabi ko tayo yung mga itsura tayo. Kami may itsura pa. Hindi, pero sa totoo, mga kapatid, napakadelikat. Tsaka ito lang, meron pa akong nabasa. Hindi lang po ito yung mga ganong issue. May mga maliliit tayong kahinaan. Yung mga minsan hindi tayo aware na ganun pala tayo. Naalala niyo ba si ito yung narinig ko lang naman kasi minsan nakakapanood tayo. Yung isang programa sa TV. Ito yung bahong na tawag dito. Pansamantala ho siya, hindi nung muna pinasama doon sa program. Kasi nagalit daw siya doon sa mga crew. Ay, ang hindi niya alam, ay nagsumbong mo itong mga crew. Ay, siyempre, ay siya parang, ang tawag ng word, hindi man terminate, parang, suspended siya. Kaya hindi niyo siya nakikita ngayon sa program. Yung dalawang lola lang nandoon. Bakit? Kasi ho ay nagalit ho siya doon sa mga crew. Ay nagsumbong ho yung crew. Ay hindi yun. So ang ibig kong sabihin ito, may mga bagay na hindi tayo aware, maaaring ho biglang nangyayari sa ating buhay, biglang nangyayari. Yun ho ay nagiging dahilan ng ating kapatid. Yun ho sinasabi ko na may akda. Tayo ho'y ganun eh. Tayo ho'y gayon. Yung bang mga nangyayari, minsan, kayo, yung mga nagdadrive sa inyo, alam niyo naman po yun. Ako'y nagmamaneho. Alam niyo ba yung pagtaas ng presyon, yung pagkakayubisan o yung nagkakaroon ng para bagang hindi magandang salubin doon sa ibang nagmamaneho na hindi niyo kursunada ang style ng driving. Nagkakaroon kayo ng natitempt kayo na gawin ang bagay na hindi dapat. So ito yung mga critical stage. Ito yung mga, sabi, hindi lang pala ito yung basta malalaking kasalanan. Ito yung mga maliliit, nitty-gritty kung tawagin, na hindi tayo aware, pero doon tayo parang hihilang pababa. Kaya kasi yung word mo doon na sinasabi natin, kahinaan, weaknesses. Maaaring iba, ang kahinaan ay pera. Ang kahinaan ay dila. Ang kahinaan ay, sa mga lalaki, yung pag natingin sa babae na may pagnanasa. Ang kahinaan ay pornografiya. Talamak na ko yan. Hindi na natin pwede pakontrol kasi nandiyan na yan. Napapanood na, hindi. So, lahat. Kung magayon, sabi, in every sphere and aspects of life, nandiyan ho ang limitations and weaknesses ng bawat Christian. Kaya, dapat po tayo maging aware. Kaya sabi ko dito namin, iwaksin natin. Iwaksin natin ito. Then, pangatlo, anumang atraksyon na makapagpapabagal o titigil sa ating pag-usad ay dapat iwaksi. Ano mo ito mga bagay na ito? Yung mga kabigatan, yung mga alalahanin, yung mga bagay na halimbawa, minsan, halimbawa sa church, ano mo yung mga nagiging dahilan? Hindi, sa halip na tayo ay hindi tayo mag-progress kasi may mga bagay na nagsisilbing balakid sa relationship, sa ating mga halimbawa, may mga decision tayong ginagawa, talutan tayo, hindi tayo magkaintindihan, kaya yun mo'y nagiging dahilan. Mga kabigatan na nagpumipigil. Remember, ito hong sinasabihan dito, yung mga mananampalataya. And meron ho itong pananaw na sila'y nagkakatipon, nagbibigay ng panahon na sila'y dapat magsama-sama. Kaya sabi nung may akda, huwag ninyong papabayaan. Huwag ninyong kalimutan ang inyong pagkakatipon. Maaaring ba? Ayaw nang umamin. Ayaw pumunta sa gawain. Dahil may mga dahilan. Pero ang sabi ko doon ay, huwag nating hayaan na mapigilan tayo ng mga gayong bagay o tayo po ay panghinaan sa ating pananampalataya. Now, yung chapter 10 ho doon 36-39. Yan yung basahin ko rin sa inyo ito.
Hebrews chapter 10, 36 to 39. Ganito po ang nakalagay dito. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi magluluwat at ang paririto'y darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko siya kalulugdan. So may tendency kong tatalikod. Pero ganito, sino ho yung tatalikod? Ngunit hindi kayo kabilang sa mga tumatalikod at mapapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at kayo'y naliligtas. May dalawang bagay po yun. Yung tatalikod dito pinabanggit ng Leakda, ito yung tatalikod talaga sa faith. Ang ibig sabihin noon, unbeliever sila. Hindi sila katotoo. Pero meron din hong tendency na tumalikod ang tunay, at ang ibig sabihin noon, hindi ka mapapahamak sa kaparusahan sa impyerno, pero magdudusa ka o magsasuffer ka sa consequences ng kasalanan ginagawa mo. And you will really suffer. So, ibig sabihin, hindi ka matatalikod, in a way na hindi ka na maliligtas, hindi nawawala kaligtasan. Pero, magtitiis ka dahil hindi ka lumakad na may pananampalataya. Kasi ang emphasis ko dito mga kapatid, ang sabi ko dito ay, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Tapat. Commitment is faithfulness. Kahit mahirap, tuloy lang, tsaga lang. Hindi ko usapan kasi dito yung madalian. Kahit mahirap, tuloy lang, tsaga lang. Yun ho ang puntos dito. Tingnan niyo ho ang magkaibang larawan. Lay aside things that hinder us. Tingnan niyo ho ito. Nasa takbuhan mo yan. Ay nakasuti, nakamerkaan, nakakotel tayo. Isipin niyo kung gaano mo kahirap tumakbo ng ganyan. Pero tingnan niyo ho ito. So ito ho ang buhay ng Kristiyano na tumatakbo, dala-dala lahat ko ang kabigatan na kung ano man ang meron siya na hindi niya ibitawan. Whether yan ay kasalanan, na pwedeng bigkit pa rin, pinauhumalin ng kasalanan, pinagagawin ng kasalanan, yung sabihin natin, addiction na sa ganyung klase ng kasalanan, o mga kabigatan sa sanlibutan, mga nakikita sa mga bagay sa sanlibutan na hindi nag-give up para sa Panginoon, walang commitment to really give it up for the sake of the Lord in His life, yun mo ito. Pero at dito naman ako, naglarawan ng pananampalataya na tumatakbong magaan. Hindi madali. Nakakapagod ang tumakbo. Pero, tsaga. Sapagkat ito ho ay isang pagtakbo ng layunin ay tapusin ang takbuhin inilagay ng Panginoon sa ating unahan. So tayo ho ay mayroong choice. Iiwanan ba natin? Tatakbo tayong magaan at maluwag? O isusuot at gagamitin natin at magiging mabigat para sa atin na takbuhin ang takbuhin na sa ating unahan? Yes, makakatapos tayo, pero mahirap. Kamay mabagal. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililibot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagpapatuloy ako sa patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tingin ang sabi ng Apostol Pablo, nililibot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Ano yun? Buhay na hahantong sa langit. So, ang ibig na sabihin, ang desire niya, marating niya ang matapos ng takbuhin dahil ang kanyang goal ay makarating doon sa langit na pinangako ng Panginoon sa kanya. So, hindi na niya inaalintana. Ito yung sinasabing iiwanan lahat, hanggang iwan lahat. Pero, siyempre, tayo, dahil sinabi natin kanina, may mga yakap-yakap pa tayo, may mga pasahanin tayo. At tawag ko ng iba dyan ay pag-ahit. Sabi, there are believers who still have many baggages. Pit. Ayaw bitawan. Yun yung dala pa nila. Kumbaga parang, simula ko sila naging mama ng palataya, bit, hanggang ngayon dala nila yun. Kaya mabigat ang pagsulong sa pananampalataya. Pero sabi niyo sa atin ay, iwaksi, lay aside, iwanan ang mga bagay na pabigat. Pangatlo, run and fix our eyes. Hindi susunod yung huling bahagi sa talatang bahagi ng 2 at 3. Kailangan natin ang kapayapaan mula kay Jesus dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Mga kapatid, ang usapin mo dito ay yung pag-alis ng kabigatan na isipin natin, kaya lang tayo pupunta sa langit sa sarili natin lakas o kakayanan.
Makikita ho natin ang gumawa ho niyan ay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. So, siya ho ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa at higit sa lahat yung peace, yung kapayapaan. Alam niyo, sa panahon ito, yung kapayapaan, kinukuha ng tao yan sa maraming bagay, using pera, using yung kanyang credential, o using yung mga bagay na makasandibutan. Pero ito ho ay, ang kapayapaan ng ito ay makapagbibigay lang sa atin ay si Jesus. Yung ating katiyakan, relasyon natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ay isang kapayapaan na. Naghandog na ng buhay sa atin si Jesus, may kapayapaan ako ngayong magpatuloy sa tagbuhay ito. Hindi nyo iniisip na, ako ay maliligtas, ako ay pupunta sa langit. Hindi na yun ang usapin. Ang iniisip po natin ay yung ating pagpapatuloy ay isang dahilan dahil alam natin na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kasiguruhan at kapayapaan sa katiyakan niyo. Pangalawa, ang dahilan na siya ang kabuuan ng ating pananampalataya, ito ay kaloob sa atin. Siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Ano po ang ibig sabihin ito? Kasi sinabi ko doon, Jesus is the author and perfecter of our faith. Author. Siya ang nagpasimula. Hindi tayo hindi bumuka ng pananampalataya yan ng walang dahilan. Bigay ho yan sa atin. Faith is a gift. Hindi ho yan bumuka. Sabihin, kahit kita mo ng pananampalataya, hindi bumuka lang. Hindi, yan yung kaloob ng Diyos. Ephesians 2:8 and 9. Faith is a gift. So kung ito'y kaloob, ito'y binigay sa atin ng Panginoon upang tayo manampalataya sa Kanya, at ang pinakita ho ni Jesus Cristo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan, yun ho yung halimbawa ng isang pananampalataya na nagbibigay din sa atin ng katsagaan at pagpatuloy. Mga kapatid, talagang minsan ay kahit magpatuloy. Napakahirap. Talagang pag nakikita ko ninyo ang panahon, kapag nakikita ko ninyo ang mga nangyayari sa kapaligiran, ang sarili nating buhay, ang ating mga kasama sa pamilya, o sa church, o sa trabaho, minsan tayo ay pinanghihinaan ng loob sa totoo lang. Talagang minsan iniisip natin, parang minsan naiikumpara natin ang ating buhay doon sa mga unbelievers. Nasabi natin mabuti pa sila. Wala silang masyadong itindihin. Sa kanila, okay lang gumawa ng kasalanan. Wala problema sa kanila. Okay pa ang buhay nila. Samantala tayo. Nagtsatsaga tayo ganito. Makagawa tayo ng ganitong kasalanan. Nakukunbik tayo. Napipigilan tayo. So, ang nais natin sabihin dito ay ito. Ang Panginoong Jesucristo ay sumunod hanggang kamatayan. At yun ay dahil sa kanyang kaugnayan sa Diyos na bilang anak, Diyos anak, siya ang gaganap doon sa kalooban ng Ama na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dinapusok, ginawa ni Kristo ang kanyang layunin. Kung gayon, sa kanya natin itutuon ang ating paningin at pansin sapagkat siya ho ang may kaloob at humahawak ng pananampalataya nito. Hindi naman tayo papahamak ni Jesus. Hindi niya tayo itutulak sa pangin, hindi tayo itutulak sa pagkakasala, hindi tayo itutulak niya sa mga bagay na magiging dahilan para tayo mapahamak. Si Jesus pa nga aakay sa atin upang lumakad ayon sa kanyang kalooban na masunod natin ang kanyang utos sa ating buhay. Panguli, ang kanyang kagalakan ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil sa kanyang pagsunod. Ang kagalakan mo ni Jesus ay makaluwalhati ang Ama. Ano ho ang ating kagalakan? Ano ho ang nagbibigay sa atin ng kagalakan? Niniwala ako, marami ho tayong kagalakan. Iba-iba. May nagagalak sa gayon, may nagagalak sa ganito, may nagagalak sa ganito. Iba-iba ang ating kagalakan. Meron sinasabi nga sa atin, kababaw ng kaligayahan ito. Ganong bagay lang, maligaya na. Hindi ko natin pwedeng pagtulan-tulanin ang kaligayahan o kagalakan. No. Ang ibig sabihin ko dito ay higit doon sa nakakapagpaligaya sa atin na mga material na bagay o mga nakikita natin o nararamdaman. Ito ho ay reality ng meron ang isang nanampalataya. Ang isang nanampalataya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay maghahangad sunod sa gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya magkakaroon ng kaisipan na, gabi ko kasusundin ang Diyos. Ang dami namang mabigat naman ng mga utos, hirap na hirap na ako eh. Hindi ho magkakaroon ng ganong kaisipan ng Kristiyano. Ang tunay naman ng palataya. Ang tunay naman ng palataya, laging may hangarin niya na sundin ng Diyos sa kanyang buhay. At yun ay kanyang kagalakan. Bakit? Dahil alam niya
na sa bawat pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay nagagala. Ang Diyos ay naluluwalhati. Ang Diyos ay napaparamalan. Hindi mo ba, after all, sabi nga ho ng Westminster Catechism, sabi, the whole purpose of man is to glorify God, His Creator. The whole purpose, ang kabuuan daw ng buhay ng tao, ay luwalhatiin ng Diyos na lumikha sa kanya. Mga kapatid, okay lang matuwa tayo sa maraming bagay na nakakanta natin, pero much more, magalak tayo sa pagsunod sa Diyos sapagkat ito ho ay nakatutulong sa Kanya. Di ba sabi nga ako sa awit, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay ating kalakasan sapagkat the more ang nasusunod natin ng Diyos, nag-glorify siya sa ating buhay. Sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko ang aking koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang nakapakatarungang buko, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, tingnan niyo ang sabi ng Apostol Pablo, nakipagbakas siya, nakipaglaban siya ng isang mabuting laban, natapos daw niya ang takbuhin. So, inilarawan niya Apostol Pablo ang kanyang buhay, pananampalataya sa isang takbuhin at natapos niya ito. At sa gayon, ang sabi mo niya, naghihintay sa kanya ang makamtan, ang gantimpalang, ang magbibigay hindi tao, ang magbibigay daw ay ang Panginoon na makatarong mga bukog na siyang magpuputong ng korona, hindi lang daw sa kanya, kundi kanino? Sa lahat ng nananabik sa kanyang pagkakas. Napakagandang larawan mo noon, hindi ang magpuputong sa inyo ay ako, o kung sino man ng ibisya, kung sino man ang magpuputong sa atin ay Panginoon. Pantay-pantay lamang tayo. Alinsunod sa naging bahagi natin sa tinawag ng Diyos na takbuhin ilagay niya sa ating unahan. So mga kapatid, nandoon mo nakikita natin na ang ating pagtakbo ay kinakailangan natin ng ating total commitment. Hindi pala ito mangyayari ng ganun-ganun lamang. Ito ho ay talagang may pagpupursigi, may choice, may pagpili mula sa ating kalagayan. At ito ay ginagawa natin sapagkat alam natin, ito ay may kaugnayan sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus na sumunod sa Ama at siya natin sinusundan na pinakamabuting halimbawa at magpuputong sa atin ng gantimpala balang araw sa ating pag-uwi sa langit pa. Mga kapatid, magkakaiba ho ang ating takbuhin. Tinawag ko ang Panginoon na maging pastor, hindi ko pinili ito. Pero ito yung sinang-ayunan ko na kasi dito ko tinawag ng Diyos. Hindi ko pinangarap na ako'y panganak, simula na ako'y magkaisip, ako'y mauuwi dito. Hindi ko nag-aral para maging isang inhinyero, para lang magpastor. Siguro pwede kong isipin, sana ako'y naging ganito na lang, at ako naman pala yung magpapastor lang. Pero ni minsan, hindi ko na magsisihan na isipin na aking naging buhay na ito ay walang kwenta. Noong una, nagkaroon ako ng doubt, pero ngayon, hindi ko na ako sinasabi sa Diyos na siya ko ang mayroong utang na loob sa akin. Ako ang malaki utang na loob. Tinawag ako ng Diyos doon. Tinawag din kayo ng Diyos sa inyong takbo. Tinawag kayo ng Diyos na maging ganito, at maging ganito. Hindi tayo pwedeng lahat ay ganoon. Kasi paano tayo susukatin kung ang takbuhin natin ay magkakatulad? Ibig sabihin noon, mayroong kanya-kanyang takbuhin. Kaya nasabi yun ni Apostol Pablo doon ay, tumakbo kayo ng magtsaga kayong tumakbo. Ang ibig sabihin mo noon, kung anuman, no matter what is your vocation, your calling. Kapatid, hindi mga kabataan tayo rito. I desire na sana meron pa sa inyo na magkapastor. Hirap kong buhay ng pastorin. Nabasa ko nga yung sabi, pag ang pastor daw ay naiyak, walang naiiyak. Pero pag ang pastor nagkamali, ang dami daw daliri na kayo. Ay pwede mo wala sabihin, Panginoon, dalsin nyo na huli.
Pinangarap ko noon, sabi ko, ako yung engineer, papasok ako ng alas 8 ng umaga, lalabas ako alas 5. Uuwi ako sa bahay, walang problema. Maaari yung sakit ng ulo ko, yung mga kung ano ng trabaho. Eh, iba mo ang church. Diba? You are dealing with people, different kinds of people. Eh, kaya, minsan ingat, ako hindi ko na ilang na presyon sa totoo lang. Dahil hindi ako high blood. Pero dumating ako punto na ang ating mundo ko'y nataas na. Kaya, pero ito ho ang aking pinagpapasalamat. Lord, salamat sapagkat kayo ang natawag. Kayo ang natawag, kayo ang tutulong, at gusto kong matapos ang aming takbuhin na isang araw. Hindi ako magiging isang parang na sasabihin ako, ano na nangyari ko? Hindi na nila ako siya. Ang takbuhin. So, anong ibig sabihin? Ano ang aking encouragement about isa? Run and be encouraged. Run and be disciplined. Run and be focused. Tandaan, sa katapusan, hindi usapin kung paano ka nagsimula, kundi kung paano ka nagtapos. Remember si Pinoy, ang ating presidente. Alam ko matuwid tao. Alam ko siya hindi kurang. Pero tingnan nyo, noong 2010, talagang halos overwhelming ang boto. Alam ko, kita ko nyo ngayon, nag-i-endorse siya. Tingnan nyo ang binoto ng tao. Hindi yung kanyang ini-endorse. At nakabasa ko ho sa social network sa mga messages ko, sabi, yun daw pagboto ng tao is a sign of protest against Pinoy and his administration. 2010, ang bango! 2016, buhay. Sinusukan ng tao. Sana, hindi naman huli lahat. Mga kapatid. Huwag sana yung halimbawa, nagsimula nga tayo. Sabi na ko, yung kapatid na yung talagang ganyan. Ay ako, kasi pag niyan, ako, ganyan yan. Tapos pag ito sa kapatid na sa, wala na. Ha? Yan. Nagpakabong mo na sa umunod. Yung pumunta na sa gaitong. Naglaho na ang kanyang buhay. Itinalikuran na niya ang kanyang tagapagligtas. Nabuhay na siyang ganito. Itinakwin na niya ang ganito. Ginawa na niyang ganito ang church. Kung iisipin ko man lang, sasabihin ko, Lord, wag mo. Hindi sa nagdadating ang panahon na gano'n ang nangyayari sa amin kasi sabi nga kung nagsimula ka ng maganda, sana matapos ka maganda. Hindi mo sabihin ang pagsisimula. Yung katapusan, doon tayo susukat. Hindi pa tayo tapos, o hindi pa tapos, dito pa yun. Sana makarating ng pagsinta. Kung sa biyaya ng Diyos. Ay hindi ko alam kayo ay ako o kayo kung paano tayo matatapos. Ay huwag ko sana yung matatapos tayo pag-uusapan tayo ng tao sasabihin, ay, sayang. Sayang na buhay. Kundi sasabihin, praise God. Ang gandang halimbawa. Oo, hindi naman perfectong buhay. Yung sabi natin lahat tayo pare-parehas lamang na natakbo. Pero naging maganda. Tayo ko yung manalangin. Lord, tunay tayo ang tumawag sa amin. Pinagpala ninyo kami ng kaligtasan. Walang makakapagbigay nito kahit na sino. Hindi ko kayang ibigay ng sanlibutan. At wala kami, Panginoong, regret o pagsisisi kung bakit kami napasok sa pananampalataya nito. Kahit na nakikita namin, Panginoon, na parang ang hirap ng mabuhay pagka nasa ganitong kalagayan, kumpara sa buhay ng mga hindi mananampalataya na namamayagpag kung ano ang mga gusto nilang gawin, wala silang takot. Pero hindi yun dahilan para kami ay mawalan ng kagalakan. Ang kagalakan namin, O Diyos, ay nagmumula sa iyo. Isang pag-asang walang katulad. Kaya kahit umiiyak man kami, nahihirapan man kami, napapagod man kami, sa huling oras ng aming araw, Panginoon, sasabihin pa rin namin, purihin kayo, Panginoon, sapagkat isang araw, makakapiling na namin kayo at makakapagpahinga na kami ng lubusan. Panginoon, itong mga nauna sa amin ng mga kapatiran ay nagandang halimbawa na dapat namin lakaran dahil sila'y natapos ng maayos. Subalit meron ding mga hindi nagtapos ng maayos. Sana'y maging babala sila sa amin. Saliskin mo ang aming puso ngayon. Kung kami man ay pagyayabang at pagmamalaki, ibabanin mo kami, Panginoon. Huwag niyong hayaang manatili kami sa ganong kalagayan na para bagang hindi na kami nagkakamali. Ngunit sa isang banda, Panginoon,
Lagi ko rin bantayan ang aming puso at isip. Baka naman kami mahirati na sa kasalanan na para bang sinasabi na namin sa inyo, ligtas na naman kami, Panginoon. Hindi na baling mahulog kami sa kumunoy na ito. O Diyos, salamat sapagkat kayo ang naglagay sa amin sa takbuhin ito. Nawa isang araw, sa pagtapos namin sa takbuhin ito, kami tatayo sa harapan mo, puputungan mo ng gantimpalang walang katulad ng halaga at pwede ibigay ng mundong ito. Ang aming pong taos-pusong dalangin ngayon, tulungan mo kaming tapusin ng maayos ang takbuhin inilagay ninyo sa amin na. At ang lahat ng ito'y aming iniling sa pangalan ng Panginoon na si Jesus. Amen.